ang muli at huling laban sa pagitan ni Otto at Arthur Lewain. Dahil matapos ngang maplanuhan ni Arthur at Varian si Rajas, ay mukhang sa chapter na ito ay dito malalaman ni Arthur kung sino ang Lance na kasabwat ni Rajas sa pagiging traidor. At masasaksihan nga natin dito mga lods sa muling pagkikita ni Sebastian at Arthur, ang nag-iisang Royal Guards na binalian ng binti ng ating bida nung bata pa siya. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan lumilipad na nga dito ang tatlo para makapunta kagad sa pupuntahan nila. At mayroon ngang ginagawa itong si Alfred sa maskara ni Arthur. Kaya napatanong ang ating bida kung ano tong ginagawa ni Alfred. Tugon ni Alfred na gusto lang naman niyang gawing akma sa pagiging noble ang maskarang ito. At dito ipinakita niya na nilagyan niya pala ng gold design ng maskara. At buti na lang daw may natitira pa siyang gold sa kanyang kamay. Kaya wika ni Arthur, napaka-mitikulosa mo pala. Wika ni Arthur na paglagpas nila sa Valden, lalakarin na lamang nila ang natitirang daan. Dahil maaaring maramdaman ng sight ang pagbabago ng mana kahit mula sa malayo. Kaya dapat panatilihin sa pinakababa ang paggamit nito. Bumaba na ang tatlo paglagpas kagad nila sa Valden at ipinaliwanag ni Arthur na walang sinuman dito ang nagbabantay para sa mga Lance. Maraming adventure na nagsusuot ng maskara. Maraming mga maharlika na may mga alipin. Dapat makuha nila ang impormasyong kailangan nila mula sa mga taga roon na hindi pinaghihinalaan. Tumalon si Selvi sa balikat ni Arthur at napatanong na what if ihahatid sila ng mga to papuntang Vretra. Kung sakaling traidor sina Alfred at Mika, lalaban ba sila? Tugon ni Arthur na malaki ang duda niya na gugustuhin ng dalawang to na ilantad ang mga sarili. Kaya tatakas sila kung mauwi man doon. Pero kung sakali, nagpadala naman si Varian ng isa pang Lance na sumunod sa kanila. Napasingot-singot si Selvi, ngunit sinabi niyang hindi man lang niya ito maramdaman. Siya ba yung Elvin Lance? Sagot ni Arthur, oo. Ang kanyang codename may Phantasm at ang titulong yun ay galing yun sa kanyang kakayahan na magtago mula sa mga kalaban bago niya ito patayin ng palihim. Maya-maya nakarating na ang tatlo sa ilog, kaya sinabi ni Arthur na malapit na sila sa main road, kaya sisimulan na nilang mag-disguise. Kaya ginulo na nga ng ating bida ang kanyang buhok. Habang itong si Mika at Alfred ay nagkainitan na naman. At mukhang nabaliktad ata dito ang sitwasyon. Si Alfred na galing sa kalye, siya yung magpapanggap bilang noble. Habang si Mika na isang maharlika, siya magpapanggap bilang slaves. Kumuha si Arthur ng dumi at kagad niya itong inilagay sa kanyang muka. Kaya napatawa na lamang itong si Selvi. Habang itong si Mika ay nakikiusap kay Arthur na kung maaari huwag itong gawin sa kanya. Tugon ni Arthur na mga alipin sila na naglalakbay ng napakalayo. Kaya natural lang na maging marumi sila. At isa rin daw itong magandang paraan para hindi sila mapansin. Kaya kaagad ngang napadodge itong si Mika nang ibinato ni Arthur ang putek. Kaya parang ang naglalaro ng dodgeball ang dalawa sa galing ni Mika umiwas ngunit wala pa rin siyang ligtas. Dahil pasimpleng inilagay ni Arthur ang putik sa mukha niya. Kaya napawika na lamang siya. Gusto nang umuwi ni Mika. Napatanong si Mika kung bakit hindi si Mika ang magpapanggap bilang master. Tugon ni Arthur na may appearance kasi itong si Mika na parang pumapasok pa lang sa elementary. Kaya napatawa na lamang itong si Alfred. Maya-maya nakapunta na ang tatlo sa main road. Kaya tinanong nga dito ni Alfred kay Arthur kung ano nang sunod na gagawin nila. Tugon ni Arthur na sundan lang nila ang daanan papunta sa pinakamalapit na town habang itong si Mika ay nagre-reklamo na dahil maglalakad na naman ulit sila. May biglang dumaan na karwahe kaya napawave ang tatlo at dito'y sinabi ni Alfred na nawawala sila at papunta sila ngayon sa north. Ang kanilang mga karga ay inatake ng mga bandits at nawalan pa siya ng isa pang slaves dahil sa laban. Napatanong nga dito ang nagdadrive kung ano ang purpose ng maskara. Tugon ni Alfred, sinabi kasi ng kanyang ama na kailangan niyang suotin nito upang itago ang kanyang identity dahil sobrang mapanganib na ng panahon ngayon. Wika ng matanda na talaga mapanganib ang panahon ngayon dahil sa digmaan at nakikiramay siya sa pagkawala ng isa nitong alipin. Ngunit hindi siya sigurado kung kakayanin pa nila ng dagdag na bigat. Biglang napasandali si Alfred at ipinakita ang isang bag na puno ng silver. Kaya napawaw nga dito ang matanda na kaagad sinabing, sige sumakay ka na, pero ang mga alipin mo ay kailangan maglakad.
At umalis na nga dito ang karwahe habang si Mika at Arthur ay naiwan dahil maglalakad lang sila. Kaya sinabi ni Mika na papatayin daw ni Mika ang matandang yon. Tugon ni Arthur na tiisin mo na lang, 1 oras lang naman at mararating na nila ang next town. Kaya napatanong nga dito si Mika kung pamilyar ba ni Arthur ang lugar na to. Tugon ni Arthur, oo, papunta sila ngayon sa dati niyang hometown. Pagkatapos nakarating na nga dito si Arthur at hindi siya makapaniwala na muli siyang nakabalik sa kanyang hometown at matagal-tagal na rin. Napatanong si Selby kung dito ba lumaki si Arthur. Sagot ng ating bida na dito, pero hindi ganito kapangit ang Ashburn dati. Habang naglalakad, napansin ni Alfred na may humigit kumulang na 40 na tao sa loob ng tavern. Wika naman ni Mika na 43 ang nararamdaman ni Mika. Kaya napatanong si Arthur na akala ba niya na nagkasundo na sila na huwag gumamit ng mana. Kung may Vretra sa malapit, mararamdaman nila kaagad yon. Paliwanag ni Alfred na hindi naman niya kailangan ng mana para maramdaman lang ang mga tao sa paligid. Nadagdag pa ni Mika na kinakailangan ng ensayo, pero para kay Mika, nararamdaman niya ang presensya ng mga tao sa maikling distansya. Kaya sinabi na lamang ni Arthur na maganda yon. Ngunit sa isipan niya, kung mararamdaman ng dalawang to si Aya, malalagay talaga sa panganib ang buong plano nila. Pumasok ang tatlo sa tavern at sinabi ni Arthur na sa mga ganitong lugar, ang mga parokyano na ang pumipili na mauupuan nila. Mahilig maghanap ng gulo ang mga tao dito, kaya iwasan nilang makabangga o makahawak ng iba. May lumapit kaagad kay Alfred para batiin siya. At isang babae na dinisplay kaagad ang cleavage para kay Alfred, na usual na ginagawa sa bar para makaakit ng parokyano. Nagtanong ang babae kung ano bang nais ni Alfred ngayong gabi. Kaya pa simpleng nag-order si Alfred na 3 baso ng malamig na beer at kahit anong stew at tinapay na meron sila. Kaya napasure nga dito ang babae na kumindat pa kay Alfred at tinawag pa siyang honey. Kaya bigla ngang napahain ako si Mika nang umalis ang babae dahil ano ba daw ang silbi ng pagpapakita ng cleavage at balat ng babaeng yun. Habang itong si Arthur ay parang may napansin. Isang matandang lalaki na umiinom ng alak sa gilid na parang pamilyar sa kanya. Pagkatapos bumalik na nga dito ang babae para sa order at nagsuggest nga itong si Alfred na bigyan pa siya ng 2 baso para sa 2 niyang slaves. Kaya ang babae ay napaiwi reaction nga dito na tiningnan sina Arthur at Mika. Uminom na sina Mika at Arthur at sinabi ni Mika na feels like heaven daw ang nararamdaman ni Mika ngayon dahil kahit sobrang mura ng beer, sobrang sarap naman. At maya-maya napansin ni Arthur na may 2 taong lumapit sa kanila. Kaya sinabi niyang mukhang may panauhin kaagad sila ngayon. Sinabi ng babae kay Alfred na hindi daw dapat nito ini-spoil ang kanyang mga alipin dahil baka isipin nitong pwede silang magrebelde. Kaya sinabi ni Alfred na wala na kayong pakialam kung paano ko tatratuhin ang mga alipin ko. Napaback off ng kaunti ang dalawa na napasabing hindi daw nito kailangan magalit. Gusto lang naman nilang i-welcome ang mga bagong customer. Paliwanag ng dalawa na hindi lang sila mga may-ari ng tavern na to. Mayroon din silang buong kulungan ng mga alipin na binibenta na baka magustuhan daw ni Alfred. Kaya nangilit-ngilit na nga sa galit itong si Arthur habang nakikinig sa dalawa na tinatanggihan naman ni Alfred ang mga offer nito. Ngunit sinabi nitong huwag naman ganon. Mayroon pa silang magandang pagpipilian ng mga babae at mga dalaga. Kung hindi daw ito makahanap ng mas praktikal na alipin, kung hindi sapat ang mga tao, mayroon din silang mga dwarves at mga elves. Kaya pati si Mika ay nagtitimpi na rin na nakikinig sa dalawa. Tugon ni Alfred na inis na rin. Nakakala ba niya ipinagbawal na ngayon ang pang-aalipin ng iba't ibang lahi matapos mabuo ang konseho. At napatawa na lamang ang dalawa dahil kaya nga daw napakamahal ng mga alipin nila dito. Kasi nga ipinagbabawal. Napatanong si Selby kay Arthur kung bakit mataas ang demand para sa mga alipin mula sa iba't ibang lahi. Dahil ba sa nakakaramdam ng konsensya ang mga tao sa pang-aalipin sa kapwa nila tao? Tugon ni Arthur na hindi. Maraming mga noble family ang naghahalo ng dugo sa kanilang mga aliping dwarves or elves upang magkaroon ng mataas na potensyal sa mahika ang kanilang mga anak. At si Lucas Wikes ay isa sa bunga ng mga ganitong klaseng gawain. At makikita nga natin dito mga lads na hindi talaga may tago ng dalawa ang kanilang pagkainis sa
dalawang kausap ni Alfred na mga slave trader. Biglang napauwi ka itong si Alfred sa dalawa na medyo na-intriga daw siya sa mga elves at dwarves na alipin. Kaya sinabi kagad ng isa na alam daw niyang magiging interesado ito at papakilala daw niya ito sa kanyang amo. Pagkatapos napansin na lamang ni Arthur na hindi sumama sa kanila si Mika. Kaya napatanong si Selby kung bakit hindi siya sumama. Paliwanag ni Arthur na halos hindi na mapigilan ni Mika ang kanyang mana at galit kanina. Hindi naman talaga ang pag-iimbestiga ng bintahan ng alipin ang pangunahing misyon nila dito. Pero mas mabuting nandyan lang daw si Mika para may bantay. At maya-maya nagulat na lamang si Arthur at Selby sa kanilang nakita dahil ang lalaki na sinasabi na amo ng dalawa ay si Sebastian pala, ang former na royal guards ng Hari at Reyna ng Kingdom of Sapen. Gumawa ng sound barrier itong si Sebastian para walang makarinig sa kanila. Habang si Alfred naman ay nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya dito sa tavern. Wika ni Sebastian na naiintriga siya sa maskara ni Alfred. Nakakita na daw siya ng mga adventurer na nagsusuot ng ganyan pero hindi sa mga noble. Kaya napatagon si Alfred na ganun ba? Halata ba na noble ako? Sagot ni Sebastian na oo naman. Makikilala niya talaga ang kanyang mga kapwa noble. At saka tunay daw na ginto ang nasa maskara. Wika ni Alfred na sa maayos na kasuotan ni Sebastian at husay sa mahika, mukhang hindi rin ito nababagay dito. Kaya napangisngis nga itong si Sebastian na napasabing napakatalino mo talagang tao. Kaya anong klaseng babae ang hinahanap mo? Napatanong si Alfred kung bakit naman nasabi ni Sebastian na naghahanap siya ng babae. Tugon ni Sebastian na sinabi kasi ng kanyang mga tauhan na parang natuwa daw ito nang binanggit nila mga elf at dwarves. Kaya hindi siyang nanghuhusga. Wika ni Sebastian na anong silbi ng pera at kapangyarihan kung hindi mo rin gagastusin sa gusto mo. At napansin nga dito ni Arthur na parang nanginig sa inis itong si Alfred. Ngunit bigla itong sumagot kay Sebastian. Tama, yan daw ang pinakagusto niya. Kaya bigla nga napaback off reaction itong si Arthur. At napasmash pa sa lamesa dahil nabubushit daw siya sa mga noble na babae. Lagi daw siyang minamalit dahil sa peklat sa mukha niya. Nasunugan daw siya sa mukha nung bata pa siya. At ang mga sugat daw niya sa binti ang naging dahilan kung bakit hindi siya tumangkad. Kaya bukod sa wasak na ang kanyang mukha, mas maliit pa siya kaysa sa sarili niyang alipin. Nagkausap sina Selby at Arthur na mukha daw kapani-paniwala mga sinasabi ni Alfred. Habang itong si Sebastian ay parang nadala na rin sa mga hinaing ni Alfred. Kaya nagpalabas na rin siya ng mga hinanakit. Na nung naglilingkod pa daw siya sa mga maharlikang pamilya, nag-aagawan daw sa kanya mga babae para lang makasama siya sa kama. Pero nung nawala siya sa posisyon, tinrato na lamang siya na parang insekto. Kaya parang ang na-curious na napatanong itong si Alfred na naglingkod ka pala sa mga maharlikang pamilya. Bakit ka nagretiro? Nakaagad sinagot ni Sebastian na dahil sa batang yon, sabay hampas sa baso sa sobrang galit. Wika ni Sebastian na isa siyang dual elemental mage na halos solid orange stage. Pero ang respeto na nakukuha niya ay mula lang sa mga maruruming mababang uri. Sagot ni Alfred na lintik na mga ahas yun. Sana mangulubot at manghina mga basurang yun. Mas lalong naging seryoso si Sebastian na napasabing alam daw niya na makakakita daw siya ngayon ng maayos na tao nang nakita niya itong pumasok sa pinto at ngayon bibigyan niya ito ng 6 na bagong mga laruan na pwede nitong paglibangan. At bigla nga niya ditong tinuro si Arthur dahil may kakaiba daw sa alipin na to. Para daw naiinis siya kapag tinitingnan niya ang mukha ng aliping to. Kaya hinila nga dito ni Sebastian si Arthur dahil gusto daw niya itong gawing tungkod habang naglalakad. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagpunta na sa gate ang tatlo at kaagad ngang pinabuksan ni Sebastian ang gate sa dalawang tauhan. Kaya nang nabuksan ng kulungan ay gulat na gulat nga itong si Arthur sa kanyang nakita dahil nakita niya kaagad na may binubugbog na bata ang isa sa mga tauhan ni Sebastian. Nandilat ang mga mata ni Arthur sa kanyang mga nakita at kahit nakasuot ng maskara si Alfred ay makikitang nagtitimpi pa ito kay Sebastian. May naamoy si Sebastian na mabaho kaya tinanong niya ang kanyang tauhan kung may namatay na naman ba. Tugon ng tauhan na meron. Ang kanilang buntis na alipin. Namatay nung ito ay nanganak. Kaya napatanong si Sebastian kung buhay ba ang bata. Sagot nitong oo naman at isang babae.
Kaya napa-excellent nga dito si Sebastian dahil malaki daw ang halaga ng bagong silang kaysa sa babaeng yon kahit papano. May nakita si na Arthur at Alfred sa gilid na dalawang batang dwarves na butot balat na at sobrang nakakaawang tingnan. Kaya sinabihan ni Arthur si Selby na huwag itong tumingin. Pangiting na patanong si Sebastian kung may nakikita na ba si Alfred na gusto nitong pagtuunan ng pansin. Ngunit sinabi ni Alfred na sa totoo lang, biglang hinakmal kaagad ni Alfred ang leeg ni Sebastian gamit ang kanyang kamay at nag-release ng napakainit na magic to the point na kumalat kaagad ito sa buong katawan ni Sebastian habang itong si Arthur ay nag-aalala na sa ginagawa ni Alfred. Kaagad sumugod ang dalawang guards ngunit mabilis lang itong tinrabaho ni Arthur gamit ang kanyang ice attribute at naka-activate na rin dito ang kanyang realm heart. Tuluyang ginawang mainit na statua ni Alfred itong si Sebastian at si Arthur ay napa what the hell. Pwede naman daw itong patayin na hindi gumagamit ng deviant magic dahil what if maramdaman sila ng Veretra. Sagot ni Alfred na hindi mo na kailangan mag-alala dahil wala na yung kwenta. At dito'y napansin kagad ni Arthur ang paglabas ng sobrang naiibang aura at napangisngis na lamang ang ating bida sa kanyang nakita dahil lumabas na ang napangisngis na retainer na si Otto Veretra. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!